ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Ang naging kahinaan ng mga Hudyo sa pakikinig natin sa Ebanghelyo, ito'y mahabang chapter, chapter 6 ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. At marahil hindi natin masisisi yung kanilang kahinaan, sapagat hindi lang naman sila yung grupo na sabi natin na nagkiwit balikat, nagtanong, at hindi sumampalataya. Maging ang karamihan, the crowd, na binubusog lagi ni Jesus kapag sila'y nasa ilang libo-libo, ay binubusog ng tinapay, ng isda. Nagtatanong din, nag-alinlangan din. Sino pa yung masasabi natin na reactors? Ayon, mga disipulo ng Panginoon. Hindi naligtas, mga disipulo, mga apostol ng Panginoon. Ito pa kaya mga Hudyo. Ano ba naging problema? Huminto sila na makita ng kanilang mata. Huminto sila na mahawakan ng kanilang kamay. Huminto sila na lawakan ng pag-iisip. Huminto. Sapagkat mas pinili pa nila na doon lang sa nalalaman nila tungkol kay Jesus. Na si Jesus, ayun, anak ni Maria, kanya ama-amahan si Jose. Galing siya dito sa pamilya na ito, dito sa payak na lugar na ito, kung saan siya sinilang. Yan ang nakita ng mga Hudyo at ng iba pa ng mga reactors sa napakahabang ebanghelyo na ito, ayon kay San Juan, Kabanata 6. Kesa tanggapin ang kanyang salita, pakinggan ang kanyang salita, at mas laliman pa yung pagkaunawa, ang kanilang kaalaman doon sa sinasabi ni Jesus. And simply, they refuse to believe. Ayaw naming tanggapin yan. Ayaw naming paniwalaan yan. Kagabi rin, doon sa isang misa ko doon sa Bagong Baryo, yung huling misa ko kagabi, ay tinanong ko rin yung ilan sa mga nagsimba, kayo ba nabigatan din? And to my surprise, sabi nila nung iba, opo. Ikaw ba dyan nabigatan ka rin? Opo. Sabi naman nung isa, hindi po. Sabi nung isa agad na. So ilan yung nagsabi na, tiningnan ko ng aking mga mata, yung abot na, yung mga kilala ko doon sa nagsimba, ay nabigatan. Hindi ko natatanungin si Kuya Joel kung siya ba'y nabigatan. Hindi ko natatanungin si Kuya Raul, si Ate Minyang, si Ate Luz, kung siya rin ba'y nabigatan sa mga pangungusap ni Jesus. Ako ang pagkaing bumaba sa langit, nagbibigay ng buhay na walang hanggan, and so on and so forth. Hindi ko na kayo tatanungin. Ang importante rito, yung huwag tayong magaya sa naging trahedya sa buhay ng mga hindi sumampalataya, sa buhay ng mga Hudyo. Yung pagtanggi nila na paniwalaan yung sinasabi ni Jesus, ay yun ang maging trahedya sa buhay din natin, mga kapatid. Ano yung keyword dito? Faith. Pananampalataya. Pakisabi nga, pananampalataya. Pananampalataya.
O kaya, pananalig. Pananalig. Isa pa, pananalig. Pananalig. So wala na siguro magsasabi, ayokong manalig. Ayokong paniwalaan. Ano, Kuya Alan? Yung sinasabi ni Jesus, the mere fact na kayo naririto palagi sa hapag ng Panginoon, na lagi tayong magkakasama at tumatanggap ng banal na komunyon, ay iyon ang patunay na tayo nananalig. Palapakan natin ang Panginoon. We believe. Kesa yung sa we refuse to believe. Maganda yung naalala ko yung sinabi ng patron ng mga pari, si San Juan Maria Vianney. Sabi niya, ang hindi magkomunyon ay tulad ng isang taong namamatay sa uhaw sa tabi ng isang batis. Pamilyar po kayo sa batis. Nung araw may batis po dito. Meron inabutan nyo yun. Nagis na nyo, Ate Abel. Nasaan na yung batis? Meron. Ako'y laking kalumpit. Nung araw po, hindi lang basta batis, bata pa ako noon, nakakatuntong ako sa sa ilog, at kitang-kita mo yung buhangin, mga kabibe, clam, at mga tulya, at yuyuko lang, dadakot ka lang, lalay ko dun sa aking daladalang, nakatali sa aking bewang, yung basin, palanggana. Tapos, lalagay ko din yung nadamput ko, may mga tulya na agad. Alam ko naman kasi kung saan ko dadamputin, napakadaming tulya sa batis, sa ilog. Lumalim na po yung ilog sa kalumpit. Hindi mo na matatanaw kung meron pa ba dong tulya at kabibe. Isipin mo, kung ikaw ay uhaw na uhaw, at tapos ito lang yung batis, yung ilog na iinom nung araw sa kalumpit, yung tubig ng ilog, gaganon ka lang talaga. Kaya kahit ikay lumalangoy at nakalulo ng tubig, okay lang yun. Safe na safe. Kaya nga lang, lumabas na yung ibang mga factories, sa gawing pulilan, nahawahan na ng konti, kung hindi naghihigpit ang mayor nahahawahan na yung nandumi yung ilog. Pero isipin mo yung batis nandyan, tapos uhaw na uhaw ka, hindi ka man lang makakuha ng tubig, makasalok ng iyong dalawang kamay, tapos iinumin mo. Para daw kung ganun yung mga hindi nagkukumunyon. Sisimba ka. Naalala ko yung sabi ni yung yumaong si Jaime Cardinal Sin. Kung ikaw ay dumalo sa isang salo-salo at hindi ka tumikim ng pagkain, ano yun? Ano ibig sabihin nun? Kaya mas malalim yung sinabi ni San Juan Maria Vianney. Marahil inspired si Jaime Cardinal Sin ng winika ni Saint John Mary Vianney. Uhaw na uhaw ka, gusto mong mamatay, ayan ang batis, ayan ang tubig, sumalo ka. Sa ating buhay, nagsimba ka, pero hindi ka nagkomunyon. Maliban na lang kung meron kang mabigat na kasalanan, mortal sin. Okay? Mga kapatid, magandang paalala ito sa ating lahat. Yung nagsimba ka, sumamba ka, tumanggap ka ng banal na katawan at dugo ng Panginoon sa Eucharistia. Amen? Amen. Yung po yun. Tayo ay umiiwas na matulad sa mga Hudyo at iba pang mga reactors dito sa naging pagpapakilala ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. Ang kong pagkain bumaba mula sa langit, ang kumain nito, hindi na magugutom. Ang uminom ng aking dugo, hindi na mauuhaw. Ako ang pagkain bumaba mula sa langit, ang manalig, mabubuhay. Mga kapatid, ito po yung ating pagnilayan ngayon, linggong ito. At masasabi natin na
itong regalo ng Panginoong Diyos sa atin, ha? Walang iba kundi itong pananampalataya, itong pananalig. Gusto niya kasi, nasa saad sa unang sulat sa kay Timoteo, na ay gusto niya tayo ay umabot doon sa tinatawag na kaligtasan natin. Tayo'y maligtas, masalba. Manalig ka, kapatid, manalig tayo, at tanggapin natin siya, tayo'y mabubuhay. Amen.